Let us stand, mga kapatid, and let us open the Bible in the book of Matthew chapter 18, chapter 9, verse 18. Verses 18 to 26. Let us read all together. Matthew 9:18. Matthew 9, verses 18 to 26. 18:26. Ano ba? 18 to 26. Bible. Okay. Matthew chapter 9, verses 18 to 26. Let's all read together. Verse 18. Read. While he spake these things unto him, behold, there came a certain ruler and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him, and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole for that hour. And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but is sleeping. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose, and the fame thereof went abroad into all that land. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the blessings today, O Lord. We are praying to help us to understand thy words so that we may apply them in our lives as a wisdom. We're praying, O God, that to keep this place secure and bless us. Bless also our families, bless each and everyone, your children, O God. At pagpalain niyo po ang iyong salita, nawa ito'y pagkunan namin ng aral, O God, sa aming buhay. In all these things, we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Upo na po kayo, mga kapatid. Dito sa event na ito, mga kapatid, sa verses 18 to 26, Jesus, He heals the woman having an issue of blood 12 years. 12 years nang may problema siya sa dugo. Ibig sabihin, mayroon siyang menstrual disorder. Alright? So, 12 years na. Pag isang babae, mga kapatid, na dysmenorrhea, siguro, malayo na yung isang linggo dapat. Pero pagka umabot ng 12 taon, ibang klase na yan, bro. Buti hindi siya namatay, ano? Oh. Buwan nga lang. Di ba? Maubusan kayong dugo. Saan ka kumukuha ng dugo? Bakit? Grabe, no? So, dito mga kapatid, makikita mo kung paano pinagaling ni Jesus Christ yung babae na mayroong issue ng kanyang dugo for 12 years. Alright? So, yan ang isa sa mga tagpo sa mga versikulong ito. And of course, the restoration of the life of the daughter of 12 years old din. Bakit kaya 12 years old na bata? 12 years din ang isyong dugo niya. Sa tingin niyo, mayroong gustong ipahiwatig ang Panginoon? Ha? Porto, Juanito. Okay? Kasi ang 12 years, mga kapatid, it is a perfect number of God. Kasi pagdating sa 13, Friday the 13 yun, brother.
Uminib number yun eh. Omen number yun eh. Very bad luck daw sabi nila. Kaya may Friday the 13th. Actually, sa Biblia, ang 13 is a number of Satan. Alright? Yung 13, numero ni Satanas yan. Bakit? It is a number of rebellion. Kala ninyo, walang pag-aaral dyan ha? May pag-aaral dyan. Tinatawag na numerology in the Bible. Ang mga numero, may meaning yan. So, dito, pinakita ng Panginoon. Kasi gusto niya ipakita sa mga tao, mga kapatid, na ang 12 years na yan, when He will act on it, ay talagang naipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen? Di ba? Okay, masaya dyan. May meaning pala yung pastor. Kala namin wala. Kala lang sinulat lang yan dyan, walang purpose. Uy, may purpose ang salita ng Panginoon. Magkakala ninyo. Alright? And then, may isa dyan, ni-restore nga yung kalusugan ang buhay. Ito na ha, itong anak ni Jairus, na 12 years old na babae, talagang ni-restore niya ang buhay. Namatay ito eh. Namatay ito. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, na somehow the Lord Jesus Christ will restore her life. O, ibang klaseng kanyang pananampalataya, ano? So, pwede natin i-apply sa buhay natin yan. Pag may pananampalataya tayo sa mga dalahin natin, mga kapatid, God will answer us. Ganun yun. God, He will answer us. Hindi naman bingi ang Diyos. Di ba sa panalangin natin, sa pag-aaral natin kanina sa eschatology, God answers us. In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, maliwanag mo din. He will answer our prayer. That's right. Kaya nga gusto niya, cast your care upon Him, for He carried for you. In the book of 1 Peter. Di ba? Casting all your care upon Jesus Christ. Doon sa book of Matthew, mayroon sinabi, cast all your burden upon me, for I am meek and lowly. Di ba? And I will give you rest. Di ba? May kanta yan dyan eh. Come unto me. Hindi yung kay Basil Valdez. Basil Valdez, iba din naman yan. Worldly yun din ano eh. Alright. So mga kapatid, dito sa ating sa chapter na ito, ang sabi dyan, in verse 18, while He spake, Jesus Christ yan while He spake these things unto them, diba last week, pinapaliwanag niya ang kaligtasan. New wine in the old bottle, hindi pwede yun. Kundi new wine doon sa new bottle. Yung isa naman, new cloth to the old garments, hindi pwede. Kundi new cloth to the new garment dapat. Ganun yan. Kung di magmawa ka ng bago. Para hindi mawakwak yung buhay mo dyan. Para bang hindi mawakwak yung damit mo ba? Ganun. While he's speaking of those things, mayroon talagang lumapit na isang ruler of the synagogue. Ano yung synagogue uli? Ang synagogue or sinagoga, ito po iyon ang Jewish religious temple. And at the same time, paaralan ng mga rabbi. Alright? Ang trabaho ng ruler of the synagogue is to what? Number 1, during weekdays, siya po ang mag-oversee sa building na yan at sa mga nag-aaral. Okay? At pagdating ng Sabbath day, it is his responsibility to find a rabbi to teach in the synagogue during Sabbath day. And that name of that person is or was Jairus. Pagka may anak pala kayong Jairus, ay talagang ruler of the synagogue pala yan. May meaning in si Biblia. Kaya nga lang, doon sa Pilipinas, tumboy. Sino ba yun? Jake Cyrus. Jake pala yan. Akala ko Jairus. Alright. So, ganun, may lumapit. And Jairus, doon sa ibang panulat kasi, in the book of Mark and Luke, nilagyan ng pangalan, ruler of the synagogue. Siya dito, wala. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worship him. Now, dito pa lang mga kapatid, makikita mo na ang isang real ruler of the synagogue, mga kapatid, a Jewish person, ay talagang dahan-dahan ang lumilitaw
na itong taong to may pananampalataya, the first thing he did was to worship the Lord Jesus Christ. Kapatid, ang taong walang pananampalataya, hindi mag-worship yan sa Panginoon. O, sabi ko nga sa inyo, ang taong may pananampalataya, nakikita mo sa paglilingkod yan. That's right, amen. Walang sikretong mananampalataya. Ano ka, Brad? Secret Christian ako, Pastor? Bakit? Kasi kinasal ako, secret marriage din. Ibang klase. Tapos naligtas ka? Oo, sekreto din. Talaga naman. Nagtago ako, Pastor, parang pagong. Ang mga pagong, tago lagi. Lalabas lang pag may pan... Ibang klase, ano? Alright? He worshiped the Lord Jesus Christ. Alright? Doon pa nga sa ibang panulat, mga kapatid, ay talagang, tingnan mo doon sa Luke chapter 8 verse 40, Brother Eric. Luke 8:40 to 42. And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet. Kita mo yan? Kita mo yung how he worshiped. In the book of Matthew, it was said in there, sinabi doon na Jairus, the ruler of the synagogue, worshiped the Lord Jesus Christ. And that worship manifested, brethren, that in the book of Luke chapter 8 verse 41, anong ginawa niya? He fell down at Jesus' feet. Brethren, when you fell down at Jesus' feet, mga kapatid, it is your way of how you give reverence to the Lord Jesus Christ. Amen? And what he did next, he besought him that he would come to his house. For he had only one daughter. For he had one only daughter. Nag-iisang unika iha ito, mga kapatid. 12 years old. Alright? 12 years of age, and she lay dying. But as he went, the people thronged him. Mga kapatid, sa tagpong ito, siyempre, noong nakita na ni Jesucristo si Jairus, mga kapatid, beseeching him, Lord, come to my house. Mayroon akong anak na 12 taong gulang. May sakit siya. At ngayon ay patay na siya. Doon sa Matthew, binanggit niya even now, he is dead. Dito, he is dying. Pero habang, mga kapatid, lumalakad siya, mga kapatid. Habang lumalakad siya, sumunod kay Jairus. Abay, dinudumog siya ng mga tao, siyempre. Dinudumog ba? Dinudumog siya. At habang dinudumog siya, may babae. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Kita mo yun, mga kapatid, yung babae na mayroong sakit, mga kapatid, sa dugo, 12 years na. Buti, hindi siya binawian ng buhay. Iiwan ko lang bakit kaya hindi siya namatay. So, sa dami ng dugo sa lumalabas sa kanya, siguro ginagawa niya, inom siya ng tubig, tapos kain na kain para magano yung dugo. Grabe. Ginastos na lahat ng iyang kabuhayan. Yan, di ba? All of her living. Doon sa doktor. Ito nga doktor talaga, Brad. Sabi ko sa inyo ang walang sakit, bigyan na ng sakit, mga kapatid. Siguro, katulad ng istorya, Brad, ba na isang abogado, Brad? Mayroong isang abogado. Tapos may anak siya, nag-aral din ng abogado. Tapos ito yung abogado ng anak. Siyempre, ang abogado. Ilang years ba yung abogado siya, Brad? 8 years. 8 years. Tapos, sabi ng abogado, Brad, ng anak niya, Tay, ikaw, bubo ka talaga no? Sabi niya, bakit? Abogado ka, di ba? Ako abogado din. Yung kaso hinahawakan mo, umabot ka ng 8 years, hindi mo na tapos yan. Grabe, bubo ka ba? Or ganito, ganyan. Sabi ng tatay na, ikaw ang bubo. Bakit mo nasabi? Dahil kung hindi dahil sa kasong ito, hindi ka makagraduate. Kita mo. Nakuha ang ibig ko sabihin, brother.
Yan ang doktor. 12 years. Mas malupit pa kaysa abogado. Ang abogado, Brad, 8 years. Pero sa doktor na yun, 12 years. Minaamot. Hindi talaga gumaling. Talaga naman. Wala talaga. Siguro marami na napag-graduate yun, Brad. Sabay-sabay. Sabay-sabay na graduate ang isa sa elementary, ang isa graduate sa junior high, senior high, ang isa naman college. Ibang klase talaga doktor, Brad. Oh. Kaya ayaw ko lumapit sa doktor. Pag lumapit sa doktor, bigyan ko ng maraming sakit yan, tapos bibili ako, hala, ganito, ganyan. Mamatay na lang siguro ako. Yan ang mahirap. No. He spent all her living brethren, or her living upon physicians, neither could be healed by any. Pastor, gumagawa ka ng intriga eh. Gawan lang ng intriga, Brad. Alright. Brad, walang kagalingan yung sakit niya. Ang mga doktor, hindi na pagaling. Hindi na pagaling. Parang sa asawa ko lang, sabi ng doktor agad, ayusin na to ang papel mo kasi pa-operahan ka na after 15 days. Pag naano na to, kaya ito mga procedure. Sabi ko naman talagang hihiwain ka na. Hihiwain na to, ganito, ganyan. Ganyan. Tapos, kwenta-kwenta na kung magkano ang abot. Parang abotin sila, walang pera. Sabi, Dok, babalik na lang. Uy, balik ha, pag ano ha, ganito, ganyan. Balik na lang. Uminom ng malunggay coffee, Brad. Hindi na, no? Hindi na hiniwa, hindi na malunggay coffee lang palang pagaling eh. Yan lang naman pala eh. Tapos, paano pa tong doktor? Opera na. Pambihira. Yan ang sinasabi natin. Paborito ng mga matanda doon sa probinsya. Kahit mahal. Kasi gumagandang kalusugan ng mga matatanda. Lumalakas na sila. Ayos yun ah. So, ganun lang mga kapatid. Tingnan nyo. Itong babaeng ito mga kapatid, talagang kahit dinumog sa Hesus Kristus, nakisiksik talaga siya doon. Ito ang pagpakita mga kapatid na persistent ang babae ito. Ano ba yung persistent? Sa mga mananampalataya, dapat tayo, persistent tayo. Ibig sabihin, talagang nagsisipayo, nagpupursige mga kapatid sa paglilingkod at sa paghingi ng tulong sa Panginoon, sa panalangin mga kapatid. Sa goal natin. Yun ang ibig sabihin ng persistent. Persistence ka ba? Lagi bang Kung baga sakit, if symptoms persist, call your doctor. Di ba may ganon? Ibig sabihin, pag bumabalik. Ginamot na, bumalik pa rin doktor. Tawag ka sa akin. Ganon lang. Persistent ang babae ito. Bakit? May panampalataya siya eh. Anong ginawa ng babae dyan? He came behind him and touched the border of his garment and immediately her issue of blood stanched. Kita mo, tumigil ang kanyang dugo, mga kapatid. Amen. Tumigil ang kanyang dugo. At doon sa Book of Matthew, ang sabi dito, ang sabi ng babae, may 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, ito ang panampalataya ng babae, if I may but touch his garment, I shall be whole, mga kapatid. Pag nahawakan ko ang kanyang kasuotan, ang kanyang garment, mga kapatid, pag nahawakan ko yan si Hesus Kristo, ay gagaling ako. Ganyan ang pananampalataya ng babae. Bakit? Kinonfirm naman ni Hesus Kristo dyan ni Doloy, nung gumaling siya eh. Di ba ang sabi na, thy faith made thee whole? Di ibig sabihin, may pananampalataya nga yung babaeng yun. Tama ho ba? Amen. Hindi naman yung magic. Hindi yung magic ha. But by a blessings of God, the miracle, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa babaeng yan na imposibleng mapagaling ng mga doktor, mga kapatid, mga physicians na yan. 12 years sa kanyang issue ng dugo, mga kapatid. Imposibleng mapagaling, but God is there to heal her issue of blood 12 years. At anong panampalataya niya? Mahawakan ko lang yung garments niya. Gagaling ako. Now, what does this mean when we are talking about garments? Yan ang ginagaya ng mga
bulto, hawakan yung Yan yung ginawa nila. Hawak-hawak. Hindi naman si Hesus Kristo yan eh. Kahoy yan ba eh? Yun ang problema. Yun ang problema. Gumawa siya ng kahoy pa. Gumawa sila ng kahoy na Diyos. Doon sa Book of Psalm, mga kapatid, ang sabi na nga ng Diyos daw ni King David, mayroon nga silang mata, hindi nga makita eh. May bibig nga, hindi makapagsalita eh. May paa, hindi makalakad. May kamay, hindi makagalaw. May tainga, hindi nila nakarinig. Bakit? Diyos-Diyosan nga yan. Graven image nga yan. Grave ba? Gini-grave nila. Ano ba? Yung ginawa nila ba? Naglilok sila ba? Kapatid, if we are talking about garments in the Bible, alam niyo ba yung garments in the Bible? If you are talking garments in the Bible, garments of salvation po yan. Kita niyo na? Garments of salvation ba? Kasuotan ng kaligtasan, mga kapatid. Open your Bible in the book of Revelation chapter 3 verse 18. Talking about garments. When the woman having an issue of 12 years in her blood, she has a faith in the Lord Jesus Christ na somewhat pag humawak siya, when she touched the garments of the Lord Jesus Christ, she will be made whole. And Jesus Christ confirmed it that she was healed indeed because of her what? Faith. And in the book of Revelation chapter 3 verse 18, I counsel thee to buy of me gold. Ang sabi ni Hesus Kristo doon sa mga church na lukewarm church. Yung church ba na, mayaman kami, hindi namin kaingalangan ng Diyos. Ang sabi ni Hesus Kristo, hindi kayo mainit? Idudura ko kayo. Hindi kayo malamig? Idudura ko kayo. I will spew thee out. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, mainit. Sino ba naman gustong uminom ng kape, brad, na malamig na? Sige daw, taglamig pa naman ngayon, tapos inom ka ng kape na malamig na. Maligam-gam konti, agay. Pag uminom ka ng kape, yung mainit na mainit. Para gising ang diwa mo. Tama ho ba? Tapos, pag malamig naman pinag-usapan, brad, pahingi nga ng tubig na malamig. Yung malamig na malamig, bigyan mo ng maligam-gam tubig. Ano ba naman tang tao ito? Parang sila ulo to, binigyan ako ng... Ang gusto ko malamig na malamig, tapos binigyan ako ng warm. Ang gusto nga ng Diyos, mga kapatid, mainit na mainit. Bakit? Mainit na mainit, masarap pag taglamig. Ngayon, ang malamig na malamig naman, napakasarap naman pagdating ng tag-init. Ganun ang gusto ng Diyos. Malamig na malamig, ibig sabihin, refreshing ka. Okay ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pag mainit naman, mainit ka. Okay ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung lukewarm. Sala sa init, sala sa lamig. Magsimba, hindi. Parang ganun. Magserbisyo sa Panginoon, o hindi. Maglingkod sa Panginoon, o hindi. Ganun. I counsel thee to buy me of gold. Ito yung lukewarm church. Church of Laodicea. Sabi niya, tried in the fire. Kita mo yan? That thou mayest be what? Rich. Kapatid, naked kasi ang lukewarm church eh. Hubad eh. Para magkaroon ka ng, hindi ka naked sa harapan ng Panginoon. Yung ibig sabihin, mayroon kang silbi sa Panginoon, mayaman ka sa Panginoon, kagamit-gamit ka sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, bumili ka ng garments. Anong garments dyan? And white raiment. Ang raiment dyan, garment po yan. Puting kasuotan. Ang puting kasuotan, symbolize the purity of the Lord Jesus Christ. Amen. And thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. Kita mo yan? Kaya yung babae, mga kapatid, kanina, doon sa Buko Matthew, makahawak lang ako sa garments na yan, ni Hesus Kristo. Gagaling ako.
Para bang ako noon, makahawak lang ako ng kaligtasan sa magitan ng panampalataya kay Jesucristo, then I will be clothed with the white garment and I will become the children of God by faith in Amen. Jesus Christ. Amen. Sinasabi natin dyan. And Revelation chapter 16 verse 15, anong sabi dyan? Revelation chapter 16 verse 15, when a woman said, if I but may touch the garments of Jesus Christ, I shall be whole. Tingnan nyo. In Revelation 16:15, behold, sabi ni Jesucristo, I come as a thief. Darating ako. Yung pangalawang pagbalik niya ha, o pangalawang pagdating, hindi pangalawang pagbalik. O, ang pagdating niya, pangalawang pagdating. Kasi ang pangalawang pagbalik, yun yung coming with the saints. Blessed is he, mapalad yung nagmamasid. Alright? Parang security guard ba? Nagmamasid. And keep it his garments. Yun. Yung kaligtasan mo, kapatid, huwag mong dumihan. Ang dumi ng kaligtasan, yun po yung wala ka sa hulog sa buhay mo. You will lose your rewards. Hindi yung salvation mo. Ang ginagawa ng ibang mga katuruan, mawala ang kaligtasan, ayaw, mas more, ang rewards mawala. Hindi mawala ang kaligtasan mo, pero ang rewards mo ang mawala. Yun. Ganun yun eh. May ikaw daw, sa pag-aaral natin, halimbawa, college ka. Di ba? Ngayon, nag-aaral ka ng mabuti. So, mayroon kang, si Aris, mukhang, magna cum laude na to ganito, ganyan. Maganda pa. Ngayon, ayaw ko na mag-aral. Dumating punto, ayaw ko na rin mag-aral. Nawala ba yung pag-aaral ko ng college? Hindi na ko bumagsak Pero ang aking reward mo, wala. Ganon yun. Ganon ang kaligtasan natin, brethren. Hindi katulad ng kaligtasan ng mga charismatic. At saka yung ibang mga katuruan yan. Ng kaligtasan na wawala. Tapos sabihin mo, sila din mapunta ng langit. Di siguro. Hindi Tingnan nyo. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Kita mo yun, mga kapatid? Grabe, no? And Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Anong sinabi dyan, mga kapatid? Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Wherefore, my beloved, sabi ni Apostle Paul sa Church of Philippi, mga mahal niya, mga kapatiran, mga anak ng Diyos, sabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence, nang kayo'y palaging sumusunod at masunurin, hindi lang kaysa aking kawalan, yung wala ako dyan ba? Alright? But now, much more in my absence, sabi niya. Hindi lang kaysa aking pagiging presensya dyan, kundi sa aking pagiging hindi presensya man, ako'y gusto ni Apostle Paul na, anong gusto niya mangyari sa Church of Philippi? Work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Ano yung work out your own salvation? Ang ginawa ng iba, ang ginawa ng mga charismatic dito, ganito. Yung kaligtasan mo, pagtrabahuan mo. Grabe naman to, mga to. Ang kaligtasan daw, kasi tingnan mo, work out your own salvation. Di ibig sabihin, yung sinabi nun sa Book of James chapter 2, faith without works is dead. Kaya kailangan gumilos ka para yung panampalataya mo, yung kaligtasan mo, hindi mawawala. Kapatid, pag mag-workout ka, bigyan kita ng example, pag mag-workout ka saan? Saan ka mag-workout? Gym. Punta ka, tama? Mag-workout ka. Di ba? Pag ganun mo, ano yung wino-workout mo? Para lumaki ang iyong braso. Nung nag-workout ka, wala ka ba yung braso? Wala ba yung braso mo? Ano yung braso? Ano yung muscle mo dyan? Di ba muscle? Di ba may muscle ka? Kapatid, nung dinisinyo ka na ng Panginoon, mayroon yan. Mayroon ka ng braso dito. Gusto mo lang i-develop. Ibig sabihin, nung nagkaroon ka ng kaligtasan, ang kaligtasan mo nandyan sa'yo, hindi mawawala. Hindi naman mawawala ang muscle Kaya i-workout mo lang. Ibig sabihin, i-practice mo naman.
Para mag-manifest naman ng good works, para you work because you are saved. Hindi you work in order for you to be saved. Hindi naman ganun eh. Tama? Huwag kayong malito sa mga ganyang kausapan. Patungkol sa kaligtasan, baka may biglang magkaroon kayo ng bisita dito at nagsasalita nito, pinag-preach nyo, ganito, tapos ganyan naman pinagsasabi. Abay Brad, teka lang, bumaba ka dyan, ano ba yung sinasabi mo? Di ba? Lupit na Hindi, pastor, ganito, ganyan sa, ay, huwag mo ituro sa amin yan dito. So, mga kapatid, nakita ninyo, what does it mean? When a woman, sabi niya, may pananampalataya siya, pagkahawak ako sa garment ni Jesucristo, gagaling ako. Bakit? Garments of salvation. Garments of Jesus Christ is the garments of salvation. Amen ho ba? Balik tayo sa Luke chapter 8, verse 45. Pambihira ito na ngayon. Nung gumaling siya, di ba humawak siya? At gumaling siya, the same hour, sabi agad ni Jesucristo, who touched me? Sino yung humawak sa akin? Being a God, hindi ba niya alam? Siyempre alam niya. Grabe naman. Who touched me? When all denied, sabi, una si Peter and they that were with him said, Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, who touched me? Dinudumog ka ng mga tao. At tinutulak ka pa nga. Tapos tatanungin mo kami, sino humawak sa akin? Sa iyo? Lord, hindi mo ba alam? Limitado ba yung kapangyarihan mo? Parang ganun lang, ano? Hindi. Kapatid, gusto ni Jesucristo na pag naligtas ka naman, pa-identify ka naman. Sabi ko nga sa inyo, walang sikretong Kristiyano. Pag naligtas ka naman, mag-minister ka. Pag maligtas ka, magsalita ka. Pag naligtas, gusto mong maligtas, magdeklara ka naman. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Oo. Pag hindi kayo mag-iingat dito sa sinasabi nito, titirahin ka ng ibang grupo dyan, ang gagaling ko naman lang paliwanag. Kasi, Brad, bigyan kita ng salita. Kung talagang Diyos ba si Jesucristo, bakit nagtanong siya, who touched me? Ayan naman tayo sa argumento ninyong mga kabuang eh. Kapatid, ang gusto ni Jesucristo dyan, magdeklara ka. Bakit? Dahil kung naligtas ka at nag-slip away ka, bigla ka lang nawala, abay, you will lose more opportunity in serving the Lord. Ang gusto ng Panginoon, nung naligtas ka, maglingkod ka. Magdeklara ka. Kaya nga sa atin, sinong gustong magkaroon ng kaligtasan? Sinong gustong tumanggap kayo sa kaligtasan? Di ba? May tumaas ng kamay. Ano ibig sabihin? God wanted you to declare. Huwag kang tatago-tago. Kaya sabi ni Jesucristo dyan, who touched me? Hindi. Sabi ni Jesucristo, tinan mo, somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. Pag hindi ka talaga mag-iingat, Brad, tingnan mo, may virtue na nawala sa akin. Parang isipin mo, may kapangyarihan, lumabas ka na, nabawasan. Bihira, ginawa mo pang literal. Virtue is gone out. Ano ibig sabihin yan, pastor? Mga kapatid, pag nag-aaral lang tayo, rigid ha. Alright? Hindi yung mais-mais, yung kinain nating mais kanina. Pag sinasabing virtue is gone out of me, ang ibig sabihin yan, the kindness of salvation of God. Alam ni Jesucristo na pag may naligtas, kapatid, alam niya at nakilala niya. Ibig sabihin, ang kanyang kabaitan, ang kanyang habag, talagang given at ibinigay niya sa taong gustong magkaroon ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin niyan. That is why he said, virtue is gone out of me. Because by his knowledge, alam niya na mayroong nagkaroon ng kaligtasan, may humawak at nagkaroon ng kaligtasan, at alam niya na sino yung babae niyan, at alam niya na babae yan. Ang gusto lamang niya, hoy babae, dapat mag-declare ka, magpa-identify ka, huwag kang mag-slip away, huwag kang umiskapo. Kasi Brad,
pag naligtas ka at umiskapo ka, hindi ka na nalingkod sa Panginoon, naligtas ka nga naman, ang tingin sa iyo ng Diyos, ba ingrato yung taong yun. Baka mo ay sabihin ng Panginoon, bawiin kang kaligtasan mo. Yan, mahirap. Hindi naman gawin ng Panginoon yan eh. Pero ang totoo dyan, pag ginawa mo yan mga kapatid, magulang yan ganyan. Sino ba raw ng, sige, magbigay ko ng 1,000 real ha, tapos pagkatapos, paglingkuran niyo ako. Gusto, yan, mayroong tao na ganyan eh. O, tulungan nito, ganito, tulungan niyo ako, ganito, ganito. Nung nakatanggap na ng pera, hindi mo na makita. Ganyan ka ba? Abay, anong kalalabasan nun? Anong ka bang klaseng tao? Ingrato, pastor. Yan ang tinatawag na no credit inside, sabi nila. No credit inside. Bakit? Walang utang na loob eh. Kita niyo? Nakita niyo kapatid? Nakita niyo anong mga terminolohiya ginagamit ni Hesukristo diyan? Ha? Nakita niyo? Oh. When somebody got healed, when somebody got saved, God knew it. Tandaan niya. Pero bakit sinabi niya, who touched me? Because He wanted indeed that woman be identified and she cannot lose the opportunity to serve the Lord Jesus Christ. Tama? Oh. Yan. Ha? What Jesus Christ wanted to be for the woman when she got healed, do not slip away, come out and be identified, because after all, slipping away means losing the opportunity with the Lord Jesus Christ. Christians, mga manampalataya, do not get lost. Ha? Serve the Lord. Amen. Mag-service sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Serve the Lord. Serve the living God. Alright? Ha? Come out and minister the Lord. Come out and serve God. In verse 47, tingnan nyo. And when the woman saw that she was not hid, kita nyo? Kala nyo, may iskapo kayo sa Panginoon ha? Oh. Nung nakita niya na wala talaga siyang iskapo, wala siyang lusot. Ha? She came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him. Anong dahilan? Bakit ka humawak? Gusto kong magkaroon ng kaligtasan. And that is my faith when someone I'm going to touch the garments of salvation, the garments of Jesus Christ, I shall be whole. Sinabi niya, diniklara niya ang kanyang pananampalataya, kapatid. And how she was healed immediately. Kita niya? It was faith that made her whole or made her healed from 12 years of the blood, the issue of her blood, mga kapatid. Amen? Pero anong sagot ni Hesukristo? Doon sa book of Matthew, daughter, be of good comfort. Pinagalitan ba ng babae? Hindi. Kailanman, hindi ko man tayo pagalitan ng Panginoon. Pag naglilingkod ka ba sa Panginoon, pagkagalitan ba tayo? Pag naligtas ba tayo, pinagagalitan tayo ng Diyos? Hindi naman yata. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, malulubod ang Diyos dyan. Amen. Malulubod ang Diyos. Amen. Ang magagalit, si Satanas. Yung dati mong tatay. Yun ang magagalit. Kaya ang gusto niya, buluhin ka. Di ba? Hihilahin ka. Kaya pag nalayo ka sa Panginoon, ano nangyari sa'yo? Makakalapit mo siya. Ganun naman talaga yun eh. Subukin mong lumayo sa Panginoon. Lumayo ka sa Panginoon, subukin mo. Di ba kayo makalapit mo si Satanas? Maniwala kayo. Dalawa lang yan eh, sabi ko sa inyo. Lumayo ka kay Satanas, makalapit ka sa Panginoon. Pag lumayo ka sa Diyos, makalapit mo sa Satanas. Baka mamaya hawak-hawak ka na niya, o yakap-yakap mo. Si Satanas pa naman, doon sa yung, di ba naalala niyo yung napunta sa mga baboy? Ang dami nila. Legion kaya sila. Legion mga kapatid, sobrang dami. Ibig sabihin, baka may legion na yung mahawak sa iyo, Brad, kaya hindi ka makabalik sa simbahan. Yan ang mahirap. Yung mga demonyo na pumasok doon sa katawan ng mga baboy.
Baka yun ang humawak sa'yo, yan ang mahirap, ano? May humawak dito sa paa, may humawak dito, may humawak sa kaliwa, may humawak sa kamay, may humawak dito sa mata. Ito ganun, para makapkatek talaga naman. Patay. Ganun na nangyari mga kapatid. That's right, man. Kaya sabi ni Jesucristo, daughter, be of good comfort, thy faith had made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Kita niyo yan? Mga kapatid, God wanted you to be, huwag kang tatago-tago. God wanted you to declare. God wanted you to minister the Lord. Gusto niya public confession. Gusto mo maligtas? Publicly. Kaya nga may Romans chapter 10 verse 9 and 10 eh. Kailangan mong banggitin, kailangan mong sabihin. Kung kaligtasan pinag-usapan, mayroon kang sasabihin. Ano ba sasabihin mo? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Wala namang naliligtas sa pakindat-kindat lang ha. Wala namang naliligtas na yung sinabi na maligtas ka dahil tumanggap ng isa. Oo, tapos maligtas kayong buong sambahayan, hindi kaya. Kaya nga mayroong tinatawag na many are called, but few are chosen. Bakit? Maraming tinatawag. Oh, maraming tinatawag. Hoy, ikaw tinatawag, ikaw tinatawag, ikaw tinatawag, ikaw tinatawag, ikaw tinatawag. Pero sino lang sa inyo ang gustong tumanggap? Yan lang magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga whosoever eh. That's right. Di ba naalala niyo yung question? Why is our salvation personal? Because it involves decision making individually. Maraming tinawag. Eh hindi naman lahat yan natanggap eh. Kaya nga sabi dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, pag whosoever, ibig sabihin, personal. Sino lang? Wala naman sinabing sino mang sa inyo tatanggap, maligtas ng lahat. Hindi, wala sinabing ganyan. Sino lang ang manampalataya kay Jesucristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tama ho ba? Amen, brethren? That's why our salvation is personal. Pag hindi sila niwala dyan, bahala sila. Pag namatay sila, pagising nila, bihira. Magmumura na yan, sigurado na. Impyerno to ah. Apoy ito ng impyerno ah. Lalangoy tayo dito, mag-backstroke tayo dito. Kala niyo, biro-biro yung impyerno ah. Meron. Bakit, Pastor? Mayroon bang namatay doon, napunta doon sa impyerno at bumalik? Na nagsabi na may impyerno? Okay, anong sinasabing walang panampalataya? Hindi na, ungas, hindi gagawin ng Panginoon yan. Na mayroong namatay at babalik, magdeklara na mayroong impyerno. Hindi gagawin ng Panginoon yan. Sapat na may Biblia at may nagpe-preach. Para ikaw ay manampalataya. Pag ayaw manampalataya, huwag kang mag-alala. Amen mga kapatid? Now, ang sabi doon sa nung gumaling ng babae at si Jesucristo naman ay dumating doon sa ruler's house, sa bahay ni Jairus. Doon sa 23, Matthew chapter 9 verse 23. And when Jesus came to the ruler's house and saw the minstrels and the people's making noise. Grabe mga kapatid. Pag may namatay talaga noong unang panahon, sa panahon ni Jesucristo, mayroong inupahan talaga na mga bayaran ba? Babayaran nila yan. Sige, mag-mourn lang kayo. O talagang may mga music pa yan para ano? Crying ladies. Oh, mga crying ladies. Di ba, movie yan? Ba't ba mga crying ladies? Nag-iyak lang sa... Mga crying ladies. Iyak lang, babayaran ka na. Sumusinong malakas kumurahab. Yun na yun. Yun ang pinakamalaking bayad. Yun ang lakas gumawa. Sino malakas gumawa? Yan ang pinakamalaking bayad. $100 kada ngawa. Ayos Ano sabi ni Jesucristo in verse 24? And He said unto them, give place, bigyan ako ng lugar, for maid is not dead, but sleepeth. Brethren, ito ang ginamit ng mga Adventista. Pag sleepeth daw, kaluluwa daw ng sleepeth. Brad, ang kaluluwa hindi. Sinabi niya doon sa Hebrews chapter 9 verse 7,
Ano bang sabihin? And as it is appointed unto man that wants to die, but after this, the judgment. Pag once na namatay ka, paghuhukom agad. Yung slipit sa Biblia na sinabi, katawang lupa po yan. Bakit? God will raise you up with a resurrected, glorified body. Mag-reunite doon sa iyong kaluluwa na nandoon na sa langit. Yun po ang ibig sabihin. Ang kaluluwa hindi na mamatay. Immortal yan eh. Ang ating katawang lupa, patungo yan sa lupa. Kasi sabi nga ng Panginoon, from dust thou art, come, to dust also thou shalt return. Yun. Bakit? It talks about your body. Itong body ba natin ba? Itong body nito, incorruptible naman to eh. Incorruptible to. Hindi to, I'm sorry, itong katawan na to, corruptible to. Hindi to incorruptible. Ang incorruptible, yun yung ibibigay ng Diyos pagdating ng panahon. Nakatulad talaga niya. Pag gusto niyong aralin yung glorified body against the corruptible body, makikita natin yan doon sa 2 Corinthians chapter 15. Amen mga kapatid? Sa 2 Corinthians chapter 15. Ay, natin. I'm sorry. It's not 2 Corinthians. Doon yan sa 1 Corinthians chapter 15. Yan. Kaya ang sabi ni chapter 15 verse 35. Dito tayo magtapos. Kaya ang sabi ni Hesukristo doon sa mga tao, bigyan ako ng lugar. Bakit? Ang babae, yung batang ito, hindi naman namamatay. Natulog lang naman to eh. Natulog lang to. Sleep it. Bakit? Ang kanyang katulong lupa ang tinatawag sleep it. Bakit? Ang meaning ng sleep it pagdating sa kamatayan, lie. Ano yung lie? Nakahiga. Ano yung nakahiga? Bakit nakahiga? Kasi kinukuha po yan sa salitang koimeterion. Kaya may cemetery tayo. Ibig sabihin, lie. Nakahiga. Kaya ganyan ang pag namatay, nakahiga. Bakit? Pag nakahiga, di ba ang tao pag nakahiga, Brad, anong nangyari sa'yo? Hindi mo sumagot Nakahiga, pastor. Anong nangyari? Natulog pala. Yan ang ibig sabihin. Pero dito mga kapatid, we are talking about glorified body against the earthly body ito. But someone will say, how are the dead raised up and with what body do they come? Nagtanong pa sila. Brad, nagtanong pa sila. Nagtataka sila kasi, sabi niya, resurrected body. Ano yung resurrected body? Paano daw ang pagkasabi na ang mamatay, buhayin, muli? At anong katawan naman? Anong klaseng katawan naman sila pagka lumabas? O pag dumating, anong katawan naman sila? Grabe, no? Tatanong pa talaga, no? Hindi talaga alam. Ang sabi naman sa verse 36, sabi ni Apostol Panulat niya sa mga taga-Corinto, ito taga-Corint kasi, mga karnal kasi yan. Sabi ni Apostol Paul, thou fool! Amang ka talaga, wala kang alam eh. Alam niyo, bago itanim daw, sabi ni Apostle Paul, that which thou sowest is not quickened, except it die. Alam niyo, yung tinanim, mga kapatid, pag nagtanim kayo ng binhi, na let's say palay, kailangan mamatay mo na yan. Kaya ang ginawa ng ibang mga magsasaka, ang mga binhi, binibilad mo na bago itanim. Dahil pag itanim mo diretso yan, halimbawa, let's say, nakakuha ka ng ani ngayon ng palay, ano mo agad, itanim mo agad. Subukan mong itanim mo agad yan. Di ba tumubo siya pero walang bunga? Di ba nakikita niyo? Sa mga giikan, nakikita niyo mayroong umusbong dyan. Yun yung mga umusbong na buhay na hindi naman namatay. Kailangan mamatay mo na ang binhing yan. Kaya nga ibinilad ng mga magsasakayan dahil pag itinanim yan, saka siya mabuhay. Pastor, bakit ganyan? Matay mo na bago mabuhay. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng Jesus Cristo, maunawaan naman ninyo na pagdating ng pagkabuhay na magmuli, kailangan mamatay mo na. Siya nga ay namatay mo na, tapos bago siya nabuhay muli.
Dapat tayo, mamatay muna tayo bago tayo bigyan ng glorified body. Yan ang ibig sabihin. Naunawanin mo, kapatid, ako hindi ko naguluhan dyan eh. Magtatanong mo ba ako? Lord, tataka ako eh. Ito. Hindi! Kita mo, and that which thou sowest not the body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain. But God giveth it a body as it hath pleased Him. Ano ang makapagpalugod sa Panginoon? Ang anong katawan mo na malugod ang Diyos? Glorified body. Malugod ba ang Diyos dyan sa katawan mong lupa? Hindi nga naglilingkod sa Panginoon. O, buhay na buhay ka naman, pero parang ka naman patay na. Bakit? Hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Saan ba si ano? Ayan, pastor, patay na. Bakit? Doon sa sementeryo siguro. Hindi mo pa nalaman na nasa sementeryo na pala yun. Oh. Buhay na buhay naman. Bakit hindi naglilingkod sa Panginoon? Ano ba naman yan? Ano bang makapagpalugod sa Diyos? Yung buhay na paglilingkod. After all, pag sinabi mo glorified, yung mag-glorify ba ang Diyos ba sa katawan mo? In verse 39, all flesh is not the same flesh. But there is one kind of flesh of man, another flesh of beasts, another of fishes, another of birds. Yung mga hayop, wala yan. Pag namatay yan, wala naman yan. Walang espiritu yan eh. wala namang kaluluwa yan eh. I'm sorry, kaluluwa palang pinag-usapan. Na kaluluwa ba na katulad ng kaluluwa ng tao? May kaluluwa man sila, pero kaluluwa na, wala naman. Pag namatay na yung mga hayop, wala yung automatic yun. Kaya nga subject to be eaten by people yun. In verse 40, ang sabi dyan mga kapatid, there are also celestial bodies and bodies terrestrial. Yung mga nasa kalawakan, celestial bodies and terrestrial bodies. Ano yon? Lahat ng mga bituin, planet, comet, galaxies, ganon. Mga celestial and terrestrial bodies yan. Ang tawag dyan. But the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. Ibig sabihin, pinag-usapan yung kinang niya, pinag-usapan yung luwalhati niya. Pero there is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars, for one star different from the other, ganito, ganyan. Yung mga nasa kalawakan, iba ang kaluwalhatian yan. Pero, ang ibig sabihin lang, pinupunto dyan ng Panginoon, iba ang, tingnan niyo ang mga kalawakan, mayroong kaluwalhatian ng mga yan, di ba? Ang tao, mayroong din kaluwalhatian siya. Anong kaluwalhatian niya? Glorified body. Yan. Aralin mo yung 1 Corinthians chapter 15, verses 41 to 49, and then verse 15, chapter 15, verse 50 to 58. It talks about the glorified, resurrected body of the children of God. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 6, verse 40. John chapter 6, verse 40. Namatay ka? Oh, anak ka ba ng Diyos? Opo, pastor. Namatay ka? Namatay ba yung ano mo? Halimbawa, mahal mo sa buhay. Ligtas ba yan? Oh, huwag kang mag-alala. Ano magsabi dito ng Diyos? And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him, sino man ang makakita sa anak ng Diyos at manampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Everlasting life. Pag namatay siya, ano sabi ni Jesu Cristo? I will raise Him up at the last day. Amen. Kapatid, pag namatay ang mga manampalataya, there is a promise of God that He will raise us up in a glorified body na katulad ni Jesu Cristo. Yan. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Amen. Kaya sabi ni Jesus Christ doon kay Jairus, mo, yung anak mo hindi naman yan namatay. Siguro sabi niya, namatay din, no? Hindi, natulog yan. Ang katawan ang tinutukoy ni Jesu Cristo. Pero bubuhayin ko yan. Bakit binuhay ni Jesu Cristo yan? In order to be seen. In order to be manifested by the people that He came from God indeed. At dapat magkaroon ng panampalataya mo ito. Sadly, ang mga Hudyo, hindi nang palataya kay Jesu Cristo. Iyon ang masakla. Amen? Mga kapatid, anong makukuha nating aral? Una, serve God. Serve God while you are alive. Pag naligtas ka, serve God. Minister unto God.
Jesus heals us. He heals. He restored the life of the daughter of Jairus, and he restored. He healed the disease of a woman who spent her life, all her life, or her living upon a physician, and neither could any doctor or any physician could heal her. Pero si Jesucristo lamang kapagpagaling. Sa buhay natin mga kapatid, si Jesucristo lamang nagpapagaling sa atin. In fact, He give us freedom. Amen? He give us freedom. I hope we'll learn something today. Amen? Amen. Let us stand for ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa iyong salita, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aral na nakukuha namin. You healed the woman having an issue of her blood 12 years. But Lord, because of her faith, she made whole, O God. Pinagaling niyo po siya, Panginoon. Maraming salamat sa aral nito. And that the woman should not slip away, but to be identified and to declare the Lord Jesus Christ as her Lord and personal Savior. Panginoon, ganoon din sa amin. That we must minister, O God, because slipping away, meaning a loss of opportunity to serve you, O God. Salamat sa paalala niyan, Panginoon. And another, the restoration of the life of the daughter of Jairus, the ruler of the synagogue. Salamat, Panginoon, sa salita niyo na po, sa salita na yan, O God, na pinapakita niyo ang iyong kapangyarihan, that when there is no hope, there is hope in you, O God. That sa amin, Panginoon, in the future, even if we're dead today, you will resurrect us, O God, with a glorified body. Salamat, Panginoon, sa comfort na yan. Patuloy mo kami pagpalayan, gabayan, O God, ng mga kapatiran. Pagpalayan niyo po ang mga pamilya namin. Salamat sa iyong salita. Nawa, patuloy mo kami proteksyonan at pagpalayan as we go through on these next days, O God, and this week. Pagpalayan niyo po kami at gabayan, Panginoon. Have mercy on us. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen to God.